Ang malupit na parusa ngayon sa China ngayong 2024. Ang China, pinaparusahan na ba ng langit to mga tol? No, ito ang ating aalamin no mula rito sa channel ni PMC, Pinoy Mystery Channel. Ang title nito ay Naku po, ito ang malupit na parusa sa China ngayong 2024. Alamin natin to mga tol. Pero bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe kay PMC. No, at dito rin sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, at syempre mga kapatid, ang madalas natin pinag-uusapan dito ay may kinalaman no, sa bansang pilit na kumakamkam ng ating soberanya mga tol. No? So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Dilubyo sa China. Lampas na sa 100,000 katao ang nailikas mula sa bandang ibaba ng bansa. Inaasahang milyon-milyon ang maaapektuhan ng isa sa pinakamalalang pagulan sa loob ng isang siglo. Hindi lamang tubig ulan ang bumubuhos, pati hailstone o yelo. Binaha ang mga malalaking syudad, humapaw ang mga ilog at dams, gumuho ang mga lupa sa kabundukan. Pero hindi pa napapagod ang pagbuhos dahil matatapos na ang buwan at hindi pa ito humihinto. Nako. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang pang-aabuso ng China sa inang kalikasan ay nagbubunga na, bungang pagbabayaran ng kanilang buhay. Actually, totoo talaga no, yung kasabihan na basurang tinapon mo babalik sa'yo. Diba? Eto mga tol, etong China, tinatago lang nila eh. Pero lumalantad at umaalingasaw din talaga eh, di ba? Lumalantad sa napakaraming video na natin na panood kung gaano nila talagang sinisira ang kalikasan. Biruin mo dun pa lang sa pagtatayo ng mga pabrika sa bansa nila. Oo, ikakayaman nila yon, maraming papasok na pera, di ba? Pero ang kapalit nun is yung pag-abuso sa ating inang kalikasan. Kasi syempre, mas marami ang pabrika, mas maraming usok, mas maraming pollution ang nailalabas sa hangin mga tol. Wala silang safety net eh. Basta mas maraming pabrika, mas maraming pera ang papasok, wala silang pakialam dun. Kaya nga yung mga halaman sa kanila, yung mga damo, tuyot na kulay nun eh, pinipinturahan lang nila ng green para magmukhang berde pa rin, di ba? O, ganun sila manira ng kalikasan mga tol. O dito pa lang sa atin sa West Philippine Sea mga tol, sino naninira dito? Number 1 naninira. Di ba sila rin? Di ba? Patay na mga durug-durug na corals. O anong mangyayari nun pag nangyayari yung durug-durug na corals? Magsisialisan yung mga isda. Di ba? Mawawalan ng mga isda. Mahihirapan na yung mga mangingisda natin manghuli. Kasi yung mga bahay ng mga isda, dinurog na ng China eh. Di ba? O ngayon, eto, bumabalik sa kanila. Di ba? Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Totoo ba? Lubog buong syudad. Buong city. Masama nga Ang lang. malakas na pag-ulan at Masama nga lang dahil nangyayari sa kanila itong ganitong kalamidad. Mas lalo silang nagiging ang tawag dito, agresibo, 'di ba? Mas lalo silang nagiging kasi mas kailangan nila ngayon ng resources. So desperado na talaga sila. Kaya talaga mas magiging matindi yung pangangakam nila ng mga resources ng ibang bansa, 'di ba? bagyo sa bandang ibaba ng China na nagsimula mga kalagitnaan ng buwan ng Abril ay ang pinakamalubha sa loob ng 100 taon. Hindi pa 100 nasaksihan ng years. ganitong paggrabing pagbaha sa ilang syudad. Grabe oh. Nailikas na ang sobra sa 100,000 katao noong isang araw at tinatayang tataas pa ang bilang dahil sa patuloy ang pagtaas ng ilang imbaka ng tubig ulan. Bagamat taon-taon ay may bagyo sa China, yung nakaraang araw ang pinakamalubha. Kaya marami ay nagtatanong, bakit kaya?
Totoo na ang climate change ang isa sa pinagdidiskitahan ngayon ng mga eksperto pagdating sa mga pagbabago sa klima at temperatura na nagdudulot ng kakaibang pag-ulan. Meron pang ilang dahilan, hindi alam ng karamihan. Sa patuloy na pagbuga ng makakapal na usok sa halos 3 milyong pabrika at sobra sa 400 milyong sasakyan sa Grabe, 3 milyong pabrika. sa halos 3 milyong pabrika at sobra sa 400 milyong sasakyan sa China, Grabe. ang polusyon ay humahalo sa ere. Habang kumakapal ang ere, humaharang ito sa singaw ng init mula sa ating daigdig. Ito ang pinakadahilan kung bakit umiinit at tumataas ang temperatura sa buong mundo, ang tinaguriang climate change. At kung polusyon ang pag-uusapan, China ang pinakamalala. Wow. Pero ano ang kinalaman nito sa malakas na bagyo at ulan doon? Diyan pumapasok ang mga natutunaw na yelo. Kung matatandaan, 15 taon na ang nakalilipas, 2008, ibinalita sa The Guardian na natutunaw ang mga glacier sa bandang kaliwa ng China. Ayon sa ulat, nakababahala ang paglusaw ng tinatawag na Urumqi No. 1 Glacier. Dahil nga sa sobrang init noong panahon, no, dahil nga dun sa polusyon na inilalabas ng China, yung init no dito sa ating daigdig, imbis na lumabas, nakukulob sila no dito sa loob ng mundo kaya umiinit. 'Di ba? Kumbaga halimbawa mainit na nga yung paligid, tapos nagkumot ka pa ng matindi, ibig sabihin yung singaw ng katawan mo hindi nakakalabas. Naiipon lang dun sa kumot mo kaya talagang lalo kang maiinitan. So ganun. Ganun ang nangyayari ngayon sa mundo natin kaya umiinit. Ang China pinakamalala pagdating sa pollution. Pero mo, halos 3 milyon na factory. Imagine mo kung gaano karaming pollution ang dulot nun. Basta kumita lang ng pera, wala silang, dapat meron silang safety net na, hindi, dapat hanggang ganito lang tayo. Hanggang eto lang yung bilang ng factory na kailangan nating pahintulutan sa bansa. Diba? Para sa ating kalikasan. Wala silang pakialam doon mga tol. Nakababahala ang paglusaw ng tinatawag na Urumqi No. 1 Glacier. Bukod dyan, may isa pang glacier na nasa bulubundukin ng Kilian, ang yelo ng Laohugu No. 12, na ayon sa CNN ay mabilis na natutunaw at ikinababahala ng mga sayentipiko. Ilang taon ito sinuri at pinag-aralan ng mga inchik at ang konklusyon ayon sa NPRI, imposible nang masagip ang natutunaw na yelo base sa mga scientists. Ganun pa man, alam ng mga eksperto ang peligro kung ito ay mangyayari, kaya hindi sila nagatubili. Inulat sa Bloomberg noong isang taon 2023 na tinapala ng mga scientists sa China ang bahagi ng mga yelo ng higanting glacier para hindi matunaw sa init ng araw. May mga naniniwala na posibleng mapabagal ang paglusaw nito kung matatakpan ng maayos. May isang problemang hinaharap ang mga eksperto kahit nais nilang masagip ang glaciers. Ito ay kulang ang pantrapal nila para sa libu-libong ektarya ng nagyayelong bundok. Kapag natunaw ng init ang mga glacier na malapit sa China, ang singaw ng mga yelo ay humahalo sa ulap. Ibig sabihin, nadadagdagan ng dami ng tubig na hinihigop ng langit. Kung dati ay ilang milyong litro ng tubig lang ang daladala ng ulap sa rehiyon, dahil sa tubig na nag-evaporate mula sa mga nalulusaw na glacier, nadadagdagan ang tubig sa ulap. Mas malakas yung ulan. Tapos dahil sa sobrang bigat na ng ulap, hindi na ito nakalalayo. Madali itong bumuhos sa malapit na lupain. Kung ang hangin ay papuntang China, doon ito bubuhos. Yan na nga. Baha. China is the Gatestone Institute Senior Fellow. He is author of The Coming Collapse of China and Wala sakim di ba? Sakim dulot ng kasakiman ng tao yan number 1 sila doon. Siyempre, hindi lamang sa China mayroong pag-ulan at bagyo at pagbaha. Hindi lang kasing sahol kumpara sa ibang bansa. Hindi lamang ang natutunaw na glaciers at dami ng tubig ulan ang dahilan ng malubhang pagbaha sa China. Pati rin ang kanilang pang-aabuso sa kalikasan. Yun. Paano ito nangyari? Ang pagunlad ng bansa kasama ang industrialization at urbanization na ilan sa mga dahilan kung bakit ito ang pangalawa sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Pero hindi lahat ng maganda sa labas ay maganda rin sa loob. Dahil ang pag-asenso ng China ay hindi dahan-dahan, ngunit
biglaan. At kahit anumang biglain ay nagiging delikado. Tama. Peligrong may masamang epekto sa buong bansa. Tama. Kaila sa marami na delikado ang mabilisang pag-unlad na nangyari sa China dahil sa ang sobrang bilis ng mga pagbabago, hindi na nabigyan ng sapat na pagkakataon ng mga kinauukulan na lutasin isa-isa ang mga suliranin. Katulad ng mga basura mula sa daan-daang milyong mga inchik na lumipat sa syudad. Tone-toneladang lason galing sa pinaglinisan ng halos 4 na milyong pabrika. Grabe. Makakapal at maiitim na usok na binubuga ng sobra sa 400 milyong sasakyan. Grabe. Ang mga problemang ito ay hindi nasolusyonan dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Kumbaga sa mula ka sa pagiging mataba, tapos mabilisan kang nagpapayat, delikado no? Sa lahat talaga ng bagay, delikado pag minadali. So parang ganito rin, in example ka lang yun mga tol, yung pagpapapayat. Kasi yung dito sa China mga tol, gusto kasi nilang madaliin dahil iinip sila na makita ng mundo na eto na China ngayon. Yun nga lang, sa sobrang bilis ng pagpapaunlad nila sa sarili nila, marami na silang sinacrifice. Marami rin na compromise, no? Halimbawa na lang yung kalikasan. Hindi nila inayos, hindi nila pinag-isipan kung ano yung magiging consequence nun. Halimbawa, mas marami silang itinatayong building, syempre mas marami silang kakailanganing putulin na punong kahoy. Kaya yung mga punong kahoy, alam naman natin kung ang dulot niyan sa kalikasan. Hindi masyadong magbabaha at hindi ganun kapolusyon ang hangin. 'Di ba? Ang bilis nilang ang bilis nilang magdesisyon . O ganyan ang nangyari. Kumpara sa dahan-dahang pag-asenso ng isang bansa, nakakatugon ito sa paisa-isang problema. Sa China, nagsabay-sabay ang kanilang suliranin. Pagiging sakim. Diba? Kahit nga rito sa West Philippine Sea, sabay-sabay na makakalaban nila . Diba? Lahat . Lahat sinasagasaan nila . Wag nang sumali yung mga taga-Europe, mga taga-Western, wag nang sumali. Dito pa lang sa Dito pa lang sa Asia, lahat sinagasaan nila. Biruin mo, angkinin mo yung kabuuan ng South China Sea. Ang daming mga bansang nakapalibot dyan. Vietnam, Pilipinas, Taiwan, Malaysia, Brunei, Indonesia, di ba? Ang dami nakapalibot dun. Tapos aangkinin mo ng buo. Pag nagtulong-tulong yung mga bansang yan, o di lahat sabay-sabay ang kalaban mo. Hindi nag-iisip kasi itong mga to, engot talaga . Ano ang ginawa ng China sa kanilang kalikasan? Kung ilalagay ang sarili sa katayuan ng mga umaasensong inchik noong 1980s, hindi na masisisi kung bakit hindi nila natugunan ng maraming problema. Siyempre, ang mga nasa isip ng mga taga roon ay sa wakas, yayaman na sila. Malayo na sa kanilang pananaw ang anumang epekto ng kanilang pag-asenso. At hindi dapat kalimutan, ang korupsyon sa lokal na pamahalaan ay laganap. Abala sa pagpapayaman ng mga miyembro ng Partido Komunista, kaya imbis na masolusyonan ang mga issue sa kapaligiran, ito ay nahadlangan pa. Ang pahayag ng Transparency na may 5 dahilan kung bakit ang korupsyon sa bansang China ay palala ng palala. Siguro wala silang pakialam noon, pero ngayon, pagsisisihan nila. Binanggit sa Reuters taong 2023 ang isa sa maraming dahilan ng pagbaha sa bandang itaas ng China noong 1 taon. Ito ay ang biglang pagdami ng tao. Ayon sa ulat, kasama dito ang pagtatayo ng mga gusali at pagpapalawak ng mga kalsada. Nauubos ang mga mababang bahagi ng lupa na maaaring daluyan ng tubig ulan para hindi bumaha. Tinayuan pa ito ng mga lungsod at syudad, kaya kapag bumuhos ang matinding pagulan, bumabaha sa mga mataong lugar. At ang masaklap ay, hindi ito sinabi sa taong bayan nung umpisa hanggang bumaha. Pakaunti na rin ang mga ilog at lawa na pinupuntahan ng tubig dahil tinayuan na ang mga ito ng mga libu-libong apartment sa land reclamation. Isa pa sa malaking problema ng China ay ang soil erosion na inulat sa The Guardian noong taong 2008 na ang soil erosion sa China ay peligro sa 100 milyong mga inchik.
Ang soil erosion ay yung lupa na dinadala ng umaagos na baha, kaya mapapansin na maputik ang agos dahil sa soil erosion. Inaagos ito papunta sa mababang bahagi ng lupain at doon ay iipon. Napupunta sa ilalim ng ilog at lawa ang inagos na lupa, kaya bumababaw ito at ang resulta, umaapaw ang tubig, bumabaha sa mga karatig na lugar. Ganon din ang mga nangyayari sa mga dam. Naiipon ang tinatangay na lupa sa ilalim at umaapaw ang tubig. Isa sa pinakadahilan ng soil erosion ay pagputol ng mga puno. Yun na. Dahil sa dami ng proyekto, nakakalbo ang kabundukan sa bansa. Kung titignan mo sa malayo, wow, ang unlad, ang dami nilang building. Pero mga ghost building naman yan. Wala namang mga nakatira dyan. Gumuguho na nga lang yung iba dyan mga tol eh. Wala namang mga nakatira dyan sa building na yun. Ewan ko ba tinayo nila yan, di ba? O, para maipakita lang mula sa malayo, wow, napaka-unlad. Kasi syempre, pag nakakita ka ng ganyan, sibilisado, di ba, maunlad na, daming mga buildings, ang tataas ng mga buildings. O, wala namang mga nakatira, o di ba? Sinira lang nila yung kalikasan. Ang hindi gaano binabalita mula sa China ay ang paglubog ng mga lupain sa bansa. Di nila Inulat babalita ito yan. sa Japan Times ngayon lang 2024, buwan ng Abril, na lumulubog ang mga syudad sa China na mas mababa pa sa sea level. No. Base sa ulat, ang paglubog ng lupa ay dahil sa bigat ng milyong-milyong toneladang konkretong infrastruktura, Oh. pagkuha ng napakaraming tubig sa ilalim, at pagkuha ng langis at pagmimina. Nagkakaroon ng malalaking puwang sa ilalim ng lupa at ang syudad ng Beijing ang pinakamabilis na lumulubog. Binanggit din ito sa CNN na 270 milyong katao ang nakatira ngayon sa lumulubog na lupa ng China. Ito ay isa sa pinakamalaking problema ng bansa, pero walang makitang solusyon ang mga nagpapayamang komunista. O, ang solusyon na lang nila, mga agaw na lang ng hindi kanila. Kita mo kung gaano kalala problema nila mga tol. O sa tingin mo ba maikipaggera pa yung mga yan? Diba? Mahirap nga lang talaga sumugal kung maikipaggera ba sila o hindi. Pero napakabigat din kasi ng problema nila, di ba? Pag eto, tinira pa to ng mga kalaban nila, talaga lalong lulubog to eh. Ilan lamang ito sa dahilan kung bakit masahol ngayong taon ang pagbaha sa China. Simula pa lamang ng taong 2024 at nakararanas na ang mga inchik ng matinding galit mula sa kalikasan. Ganun pa man, marami ang nagsasabi na ito ay kanila ring kagagawan sapagkat ang mga dahilan ng pagbaha ay man-made. Kaya ang konklusyon sa Land Portal noong taong 2016 ay, ang mabilis ang urbanization ng China ang dapat sisihin sa nakawawasak na pagbaha ng dekada. Sinabi rin sa ulat na dahil sa sobrang dami ng tao, sobrang dami ng pinatatayong mga gusali, nauubo sa mga likas na yaman sa kabundukan at pati sa ilalim ng lupa. Patunay lamang na ang pang-aabuso ng mga inchik sa kanilang kalikasan ay nagdudulot ng masamang bunga at mapait na hinaing. Nako, Anong aral ang mapupulot dito? wag masyadong ganid. Wag kang sakim. Wag mong gagayahin tong mga inchik na to. Bagamat masaklap ang nararanasan ng taong bayan sa China dahil sa mga malubhang pagbaha, ito ay dulot ng pagmaltrato sa kapaligiran, katulad ng pagkalbo sa kabundukan, paglason sa hangin at pag-ubos sa likas na yaman. Mga gawaing inuna muna para lang matamo ang sariling kapakanan at nakalimutan na ang inang kalikasan. Kung yamang likas ang ating aabusuhin, siguradong malaking problema bukas ay darating. Sabi nga nila, tikatikman kung panayang ulan, malalim ang ilog ay mapapaapaw. Alam nyo mga tol, hindi naman na sa kabuuan no, ng mga Chinese. May mga Chinese din naman na gumagawa ng paraan para maibsan yung mga ganitong klaseng problema. No? Mga pro-environment din sila. Parang dito lang din naman sa Pilipinas yan mga tol. Di naman lahat ng Pilipino, di ba, concern sa kalikasan. Andiyan dyan pa rin yung mga Pilipinong tapon dito, tapon doon. Tingnan mo, yung mga ilog sa atin, di naman malinis, di ba? Ganon din tayo mga tol. Pero eto na nga, di ba? Eto nga nangyayari sa China mga tol, hindi lang basta gawain ng taong bayan, gawain na mismo ng kabuuan ng gobyerno nila doon. 'Di ba? Kasi yun ang nag-a-approve eh. Doon sa mga ipapatayong building, sa mga ipapatayong mga factory,
'di ba? Laganap pa korupsyon din sa kanila. So, ang nako-compromise o nasa-sacrifice dito, yung kalikasan, no? Ngayon, anong nangyayari sa kanila? 'Di ba? Ito nga ba'y parusa, mga tol, ng inang kalikasan? Comment ka na lang sa ibaba. Alright mga kapatid, maraming salamat sa iyong panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.